Hello po mga kalbularyo, magandang umaga sa ating lahat. So ngayon, adlawng Miyerkules no bro no? Miyerkules. So punta kami ng Cebu City kasi meron kami titirahin doon na isang Toyota Innova. Okay. So iwan namin ba't hindi yan umaandar ang makina. So ngayon mga kalbularyo, andito na kami handang-handa na. Okay. By the way mga kalbularyo, shout out nga pala sa sponsor sa aming t-shirt ni Bobord. T-shirt ni Bobord At ito naman sa akin. Yan. Salamat po sa nag-sponsor nito. Okay. So ito mga kalbularyo, bago pa kami magsimula ng aming mga gawain dito, ayan. Nagsusuot na si Bobord ng kaniyang mahiwagang sinina. Sa Tagalog sinina, Bird? Damit. Damit. Ayan. So nakikita nyo mga kalbularyo, ayan. Pinakita na ni Bobord ang kanyang mahiwagang damit, albularyong mekaniko. Sa likod, Bird. So ayan. Ito na ang ebidensya mga kalbularyo. Kailangan nakikita natin na pag hindi daw kaya ng isang mekaniko, idiretso muna sa albularyo. So paki-follow and share na lang po dito mga kalbularyo Okay, here we go. So ito na po mga kalbularyo, meron na kaming bagong t-shirt. Ayan, naka-uniforme na kami dito. At yan, makikita nyo. Yan. So, by the way, maraming salamat pala kay Dr. Diana Perez, ang nag-iisa nating sponsor ngayon sa t-shirt natin. Salamat Dr. Diana Perez. Salamat Doc. Thank you. Mga kalbularyo, parang inaantok kami dito mga kalbularyo. Ayan na, nagpa-disco na si Bobo dito. Yan. Andito na kami sa Katmon mga kalbularyo. Bandang Katmon na kami. Pero medyo inaantok kami. Ayan, nagpa-disco na si Bobo. Wala na antok duka. Papamahaw ba? Okay, papamahaw ba? Dugo. Ito na mga kalbularyo, andito na naman tayo sa Doko-Doko. Yan. Ito na po. Dito na tayo sa Doko-Doko. Mag-almusal muna tayo dito. So, ito na po tayo dito mga kalbularyo, So ang lugar dito ay Chavez, Cebu City na po. So dito talaga tayo sa Cebu ngayon. Okay, ayan. Ito po ang bahay ng customer. So ayan na po. Andito na po kami. Ang ginawa ko lang, binuksan ko agad at silip-silip muna ako dito. Parang tiningnan ko lang po ang mga ginalaw ng dating mekaniko. So ngayon, hindi ko nakita ang control box nito. Akala ko ninakaw na ng ibang tao rito. So tinanong ko ang may-ari, iniligpit lang pala niya kay Perter ba daw mahala. Medyo out of focus ako ngayon kasi nang nag-almusal kami kanina, pwerte yun na akong busuga. Halos di na ako makahinga pa. So ayun na po. Binigay na po sa atin ang control box. Mukhang nakabalot pa. Akala ko package galing sa Amerika. Hindi pala. Binanata na agad sa kasama ko. Medyo seryoso kami dito. Kasi kapag hindi namin to maayos, iwan ko, masisira talaga ang pangalan ng iyong banggiitang albularyo dito.
Kahit hindi ako kasing gwapo ni Piolo, pero inaalagaan ko ang pangalan ko. Mahal ko talaga ang imahe ko. Sa ganon, ang iba nagsasabi na kamukha ko raw si Derek Ramsey. Wa gabae. Bakit nasabi nila yon? Wala naman akong bigote. Napansin niyo mga kalbularyo, ang kasama ko rito ay sobrang seryoso, walang tingog-tingog, hindi makipag-usap, at nung tinanong ko siya, pinukusan lang talaga niya para pumapayat na raw ang pitaka sa tagiya. So ito na po mga kalbularyo, naka ignition on na tayo. Ayan, nakikita natin na umiilaw na ang check engine light. So ngayon mga kalbularyo, i-try nating i-test sa X-ray machine natin dito kung ano talaga ang fault code na ibibigay. Okay, proceed na tayo. Yan. Okay, sa dating gawi, quick test pa rin tayo. So ayan, makikita natin dito lahat mga kalbularyo kung ano talaga ang problema sa mga sensor. So tingnan lang natin at medyo maghintay lang tayo ng kunti kung ano talaga ang fault code na ibibigay sa X-ray machine natin dito. So sa ngayon mga kalbularyo, meron tayong nakita na sa airbag. So sa engine ay mukhang okay naman at wala tayong problema sa engine. Ito sa airbag lang to. So pwede natin yan i-decline mga kalbularyo kasi wala naman yang problema. Hindi naman yan related sa engine natin. So ngayon, ang problema natin ngayon ay hindi umaandar ang makina tapos walang gibin sa engine. Try nating ipaandar ang makina mga kalbularyo. Try natin. I-start na to bada. Okay na to dito mga battery. So ngayon, try nating pandarin. Yan, hindi na umaandar. Okay, balik board, start. Ibomba lang ang kuan board, feed pump board. Yan. Umaandar siya pero biglang namamatay. Ito nga ang problema nito. Start. Yan, umaandar. Buhay board, buhay ang feed pump board. Buhay lang. Buhay ang feed pump board. Board. Buhay. Observe lang natin ha. Ayan. So talagang mamamatay mga kalbularyo. Okay. So dito po mga kalbularyo, nag-detailist tayo dito. So ngayon mga kalbularyo, nakita na natin yung detailist natin. So nakikita natin yung injection feedback 1, 2, 3, 4. Ang injection feedback mga kalbularyo ay ito yung pressure na pumapasok sa combustion chamber natin dito at nagbubuga ng kurodo patungo sa combustion chamber. So ayun po mga kalbularyo, nakita natin, ayun, tingnan na natin ito, injection feedback number 1, 2, 3, 4. Nakita na natin mga kalbularyo ay nagni-negative tayo sa injector 1 negative 1.7, negative 2 ang injector feedback number 3, at lalong may problema tayo sa injector number 4. So pag ganito ang problema mga kalbularyo, pag ganito ang data list natin na lumalabas, ay 100% na may problema tayo sa injector. At para ma-confirm na to na mayroon talagang problema injector, ay titingnan din natin yung ito po, target common rail pressure. So sa nakikita natin mga kalbularyo ay mayroong 30,000 kPa. So ang 30,000 mga kalbularyo ay parang minimum yan. So mas mabuti na aabot pa tayo sa 40,000. So ngayon nakikita natin sa common rail pressure sensor to natin na hindi stable, mag 27, mag 28, 29. So meaning to say, may barado talaga ang fuel system natin. So ang problema nito mga kalbularyo, yung engine sudden shutdown, ay kailangan baklasin natin yung ng injector. Tingnan natin yung injector, mas mabuti na makalibrate natin. Sigurado tayo na maraming carbon deposit. So yan ang sanhi na engine shutdown tayo dito. Okay, so tingnan natin mga kalbularyo. So ito na mga kalbularyo, ang gagawin natin dito, baklasin natin tong lahat na injector. 4 na injector, baklasin natin yan.
So pagkatapos natin yan ibaklas, yung suction control valve ay dapat yan napalitan na rin. Suction control valve, ito po. Yan, ito po. Suction control valve at saka yung fuel filter. So ang problema lang talaga dito mga kalbularyo ay ang fuel system lang talaga. Ito ang sanhi sa engine shutdown natin. Okay, we'll be right back. So ito na po mga kalbularyo, no? Ang suction control valve na lang ang bubunutin natin. At ito na yung fuel filter at saka injector. Ito 4 na injector yan. Yan. So ito na lang ang bubunutin natin, yung suction control valve. Yan na lang ang hinihintay natin. So ayan na po mga kalbularyo. Ito ang luma na suction control valve. Tapos ayun na ang bago. Kinabit na namin. Pero hindi ko na lang naipakita kasi pagdating ko dito ay naikabit na. So basta ito ang luma. Ito po. So ito na naman ang 4 na injector. Pinakalibrate lang namin ito. Hindi ito brand new ha. Ito ang luma pero kinalibrate na. Bago na po yan lahat. Nalinisan na po yan lahat. So ito na po. Mayroon na tayong fuel filter na bago. Okay. So ayun na po, nagkabit na kami ng injector pero wala kaming grasa dito. Ito na lang ginamit namin dito mga kalbularyo. Ayan. Akala ko ang gel ay para lang sa buhok pero magagamit din natin sa mga injector. Ayun oh. Nagkabit na kami sa injector. Ito lang ang ginagamit naming pandikit sa injector washer. Gawang Pinoy lang ito mga kalbularyo ha. Ayun. So ayan lang. Pinoy lang nakaalam nito. Oo. Brad. Pinoy lang talaga. Wala ito sa ibang bansa. At dito lang niyo makikita sa amin. Ayun. Ayan na nga. Suga Brad. So ito na po mga kalbularyo, no? Naikabit na namin lahat to. So ngayon try nating paandarin. So dito po wala na tayong nakikita na check engine light na nakailaw. Pero hindi pa rin tayo kampante doon mga kalbularyo. Tingnan natin dito sa ating X-ray machine kung talagang kumpirmado ba na wala na talagang problema katulad sa dati. So proceed tayo. So ngayon mga kalbularyo, nakita natin ngayon na ang injection feedback 1, 2, 3, 4 ay nag-zero na. So ito na po, naka-zero na po yung lahat. Kung yung dati ay naka 0.35 tayo. So talagang may problema yung injector. So tingnan muna natin yung anong tawag nito? Target common rail pressure. So ngayon po ay dati ay nag 29 tayo. So ngayon nag 48 na tayo. 'Di ba? Naka 48 na tayo. So ngayon nagda-drive test na kami sa may-ari. Parang hindi siya makapaniwala na ganito pala kalakas ang pwersa ng Toyota Innova. Kasi dati ay hindi raw siya nakatakbo gamit ang second gear na galing naka-park position ang sasakyan. Power. So, Power no. powerful na kayo. Kusga na kayo makanlat. Lagi ano sa una Brad. Oo. Ito pag daan ko ani bunol man eh. Bunol kayo na sir. Atong Andaras Pilmero. Arita sa Ulo. So ito sa So ngayon sinubukan naming paakyatin ang sasakyan dito sa Marco Polo, Lahog, Cebu City. Sa lahat ng daan dito sa Cebu, ito ang pinaka-upward na portion dito sa Cebu na malapit sa downtown area. At ito na po, success na naman tayo. To God be the glory. Maraming salamat po.